updated requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ngayong buwan ng Pebrero 2026. Guys, lilinawin lang natin ang ginagawa natin pag-update or ang latest requirements na ginagawa natin buwan-buwan ay hindi ibig sabihin nito ay may pagbabago. Dahil kahit may pagbabago man or wala, ay matatawag pa rin itong latest update or updated requirements. Kaya nga tayo gumagawa ng update kada buwan para malaman natin kung may pagbabago man or wala. Ang iba kasi sinasabi sa comment section, panay gawa daw ako ng update kada buwan pero wala naman daw pagbabago. Kaya nga tayo guys gumagawa ng update dahil nga para malaman natin kung may nabago ba or wala. At hindi naman ito para sa inyo, para ito sa mga nagtatanong at nangangailangan ng mga impormasyon ito lalo na sa mga pauwi sa Pilipinas. So, ang update ngayong Pebrero, bagamat may binabantayang virus ang Pilipinas galing sa mga flag countries gaya ng India, na binabantayang maigi ang mga pasahero galing doon dahil nga sa Nipah virus na naiulat. Pero so far, wala namang karagdagang mga dokumento o requirements na kailangan dalhin pauwi sa Pilipinas, kagaya noon na kailangan ng PCR test. Pero ngayon guys, ang mga requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ay dati pa rin naman. Ngunit kailangan niya maging honest sa pag-fill out sa e-travel lalo na sa health declaration. Kaugnay po ng kasalukuyang kaso ng Nipah virus sa bansang India, nilinaw po ng DOH at Bureau of Quarantine o BOQ na ang pagsasagawa ng border surveillance at screening protocols ay karaniwan ng ginagawa sa mga paliparan at pantalan may binabantayan mang virus o wala. Ayon sa BOQ, lahat ng pantalan at paliparan sa bansa ay may nakatalagang BOQ substations kung saan may infrared thermal scanners na nakapwesto sa arrival concourse. 2 BOQ nurses po ang nakatalaga sa mga thermal scanners na ito para mamonitor ang temperatura ng mga papasok na pasahero galing sa ibang bansa. Tutunog po ang scanner kapag mas mataas sa 37.5 ang temperatura ng taong nabasa nito. May spotters din na nakatalaga para mano-manong obserbahan ng mga pasahero kung may sugat o rashes ito. Matapos po ang primary screening, sasailalim sa interview at physical check, alinsunod sa health and safety protocols ang pasaherong nakitaan ng sintomas ng sakit. Sakaling kailangang i-refer ang pasahero sa ospital para sa karagdagang pagsusuri, dadalhin po ito sa DOH-designated hospital katulad ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Bukod po sa nasabing proseso, may health declaration checklist din sa e-travel app na kailangang kumpletuhin ng lahat ng papasok na pasahero sa bansa. Sa deklarasyong ito, makikita ng BOQ kung galing sa flagged countries ang pasahero at sasailalim sa karagdagang pagsusuri. So, dati pa rin ang mga requirements, walang pagbabago at walang paghihigpit. Pero sa mga nag-aalala pa rin hanggang ngayon sa kanilang OFW Travel Pass, ang sagot guys ay uisip pa rin ang kinakailangan. Huwag niyong masyadong isipin ng OFW Travel Pass dahil kahit wala kayo niyan ay walang problema basta may dala kayong UEC kapag pabalik na kayo sa ibang bansa. Ngunit inuulit naman natin na ang OFW Travel Pass at e-travel ay magkaiba. Kahit wala kayong OFW Travel Pass ay okay lang basta meron kayong UEC kapag pabalik na kayo sa ibang bansa. Pero ang e-travel ay laging kailangan pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa. Ang pauwi sa Pilipinas ay e-travel arrival card at kapag pabalik naman sa ibang bansa ay e-travel departure card. Na meron akong video tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito. So para sa mga kumpletong requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa, eto guys, panoorin nyo. Bagamat fully implemented na ang OFW Travel Pass ng DMW, ay sanay pa rin ng mga OFW sa paggamit ng UEC at kinikilala or in-honor pa rin ito sa immigration. At mas madaling kunin ng UEC dahil kapag may problema ka dito, ay pwede ka sumadya sa pinakamalapit na POA office or sa POA desk sa loob ng NAIA or Clark International Airport, pati sa Cebu International Airport. Hindi kagaya sa OFW Travel Pass na hindi naman nga lahat ng mga OFW ay maayos na ang kanilang account. At pati nga sa mga airlines kapag mag-claim ka ng terminal fee cash refund para sa mga OFW, ay UEC pa rin ang ino-honor nila or ang tinatanggap nila. Hindi pa ang OFW Travel Pass. Kaya dapat guys, UEC ang dadalhin nyo or ang kukunin nyo kapag pabalik na kayo sa ibang bansa para sa makababayan nating OFW, kagaya sa kapwa natin content creator na si Payong Kaibigan, nakakabalik lang din sa abroad.
na pumunta sa DMW para kumuha ng UEC. Guys, dito sa DMW sa Ortigas, libre na po ang magpa-xerox at magpa-print. Gaya ko, na meron na po akong UEC, isend nyo lamang po dito sa kanilang email address, dmwprintingservice@gmail.com, at ni-print po ako ng OEC 3 copies. Ayan, 3 copies ng OEC. Dati guys, kapag kukuha po kayo dyan sa may cafeteria, 40 pesos po per page yung OEC. Ngayon, libre lamang po dito. Kaya good job po sa ating DMW. So, ang mga kailangan kapag uuwi sa Pilipinas ay ang inyong passport, ticket, at e-travel arrival card registration. Para naman sa mga OFW na manggagaling sa mga bansa na may tinatawag na exit visa, ay kayo ang nakakaalam yan kagaya sa Saudi Arabia, Taiwan at iba pa. Dahil requirements yan sa bansa na panggagalingan nyo, hindi naman sa Pilipinas. Dahil dito sa United Arab Emirates at sa iba pang mga bansa, wala naman tinatawag na exit visa kapag uuwi kayo sa Pilipinas. So, ang kailangan pa uwi sa Pilipinas ay ang inyong passport, ticket at e-travel arrival card registration. Kailangan nyo mag-register sa e-travel 3 days bago ang flight nyo. Pero pwede kayo mag-register kahit anong araw basta sa loob ng 3 days bago ang flight nyo. Dahil may mga OFW na binibigay ang ticket ng kanilang employer sa mismong araw ng flight nila at nasa airport na sila. So kahit nasa airport kayo ay pwede pa rin kayo mag-register sa e-travel hanggat hindi pa kayo nakakapag-check-in. Additional requirements naman para sa mga OFW na may employment changes. For example, mga OFW nag-change employer, nag-change job site, nag-change company name kahit pareho pa rin ng owner, nag-change position, at yung mga babae na napalitan ng apelyido sa visa, passport at kontrata. Pati yung mga OFW na galing sa visa na nakahanap ng trabaho sa ibang bansa at nag-employment visa sa ibang bansa. Kailangan nyo magpa-verify ng inyong kontrata sa polo office sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho bago kayo umuwi sa Pilipinas para makakuha kayo ng updated UEC sa POA. Dahil guys, kapag wala kayong polo verified contract na umuwi kayo sa Pilipinas na mayroon kayong employment changes, ay posibleng hindi kayo makabalik. Ngunit sa mga dati ng documented OFW, meaning dumaan ka sa DMW, PDOS, OWA at sa mga manpower agency na pumunta sa ibang bansa at dati na kayong may UEC at uuwi, babalik muli sa parehong employer. At yung mga OFW na dati na nakapag-verify na kontrata na isa sa mga nabanggit kong may mga employment changes. So kapag nakapag-verify na kayo ng kontrata noong uwi nyo or last uwi nyo at uuwi muli kayo ngayon at babalik muli sa parehong employer, ay hindi na required ang panibagong polo verified contract dahil pwede na kayo makapag-acquire ng UEC exemption online or sa inyong PAPS BAM account. Kung hindi naman kayo marunong mag-acquire ng UEC exemption online, ay pwede kayo sumadya sa pinakamalapit na POA office sa lugar nyo or dumaan sa POA desk na matatagpuan sa loob ng airport. Bukas sila 24 oras at pwede kayo magpaprint ng UEC exemption nyo sa kanila. Ngunit kahit for UEC exemption na lang kayo kapag uuwi kayo sa Pilipinas, lagi ko sinasuggest na dapat lagi nyo dala ang kopya ng inyong valid contract or bagong renew kontrata. Mahihingi or makukuha nyo ang kopya ng inyong valid contract sa inyong employer or sa kumpanya. At kung nandito naman kayo sa UAE at hindi kayo binibigyan ng copy ng inyong kontrata ng inyong employer, ay pwede kayo magpa-print or kumuha sa any tahsil office. May konting babayaran lang kayo pero pwede kayo humingi ng copy ng inyong kontrata sa kanila. At kung available pa, yung lumang contract verification nyo ay mas maigi na lagi nyo rin dala just in case man mahirapan ang immigration sa pag-verify or pag-check ng kontrata nyo kung dati na ba itong verified. Again guys, ang kontrata ay hindi naman madalas hinahanap sa immigration. Marami kasi nakikipagtalo sa comment section na hindi naman daw sila inanapan ng kontrata. Guys, hanapin man or hindi sa immigration ay dapat lagi nating dala ang ating bagong kontrata or ang newly renewed contract natin dahil karapatan natin yan na hawak dapat natin ang ating kopya ng kontratang pinirmahan. Magandang araw po sa lahat ng ating mga OFWs. Explain ko lang po at clarify ko lang po yung bagong advisory po natin. So napapansin po natin ganito po yung itsura ng ating kontrata. So andyan po yung pangalan ng employer at yung ating pangalan at napapansin po natin 2 years po yung ating kontrata.
So pag check po natin sa second page, nakalagay din po dyan yung petsa kung kailan po pinirmahan. So kung for example ito ay March 2022, noong 2024 ay expired na po ito. Pero kung tingnan nyo, na-verified po na po siya dati. So ano pong gagawin? Kung uuwi po ako ngayong taon, gagawa lang po ako ng panibagong kontrata. So for example, ito po, same pa rin po ang employer, pero pirmahan ko pa rin po, hindi ko na po kailangang ipa-verify ito. Okay? Pero pag uwi ko po sa Pilipinas, itong dalawa po ang dadalhin ko all the time. Ito po ipapakita ko sa immigration na hindi po nagpalit ang aking employer since 2022. Okay? And then, para naman po sa mga workers na open contract or walang duration ng kanilang contract or indefinite, hindi na po kailangan mag-issue ng bagong contract. Kung ikaw ay meron ng record sa database ng DMW, ikaw ay nagbakasyon na, at ikaw ay gusto mo ulit magbakasyon, tapos babalik ka sa iyong worksite, so ang kailangan mo na lang OEC exemption. Yung yung makuha mo online na lang. Yes. Same company, same job, lahat same. Yes. Ito na yon. Oo, so hindi mo na kailangan magpa-verify ng contract kung ikaw ay returning to the same employer na may record ka na. Okay. OEC Ayun. exemption na online, kahit sa Pilipinas mo nakuhanin ito, pwede mo nang makuha ang OEC. Kasi yung iba, sir, na misinterpret kasi nila na pag sinabing, exempted ako sa OEC, so hindi na ako kailangan kukuha pa rin. Yes, so Online. Online lang na yung proseso mo. Sa mga OFW naman na pabalik sa ibang bansa, ang mga kailangan ay e-travel departure card registration. Again, ang pagre-register sa e-travel, pauwi man sa Pilipinas o pabalik sa ibang bansa, ay 3 days bago ang flight nyo. Kahit anong araw, basta sa loob ng 3 days, bago ang flight nyo ay pwede na kayo mag-register sa e-travel. Number 2, ang inyong OEC or OEC exemption. Number 3, ang inyong visa. Pero dito sa United Arab Emirates, ang ipapakita nyo na sa immigration na visa natin ay ang Emirates ID na natin. Wala na yung passport or wala na yung visa na nakatatak sa passport natin. Number 4, ang ating passport at ticket. At ang lagi ko pinapaalala ang ating OWA membership. Guys, dapat lagi tayo nagre-renew ng ating OWA membership kada 2 taon. Dahil ang OWA membership ay insurance natin yan, mga OFW, just in case man may mangyari sa atin habang nagtatrabaho tayo dito sa ibang bansa, ay at least hindi mapapabayaan ang maiiwanan sa Pilipinas. Nakakalungkot man ang reality na may makukuha lang ang isang OFW or madalas na may makukuha ang isang OFW kapag may nangyari or kapag may buhay na kinuha. Kaya dapat at kailangan talaga na nagre-renew tayo ng ating OWA membership. And bago po bumalik abroad, huwag kalimutan na i-update po yung ating OWA membership. Ayan. Ngayon ay 1,472. Valid na po yan for 2 years. At ito po yung mga requirements. Diba? Kailangan yung valid passport, valid employment contract, OEC, confirmed ticket, visa, and yung OFW information sheet. Ang membership contribution po ng OWA ay $25 since 1982 po. Hindi po na iba ito. Ngayon po, nadagdagan po ang mga benepisyo. So ngayon po, meron po tayong social benefits. Una po sa lahat. Sa mga miyembro po ng OWA, meron pong accidental death and natural death coverage. Accidental death in the amount of 200,000. Natural death, 100,000. Meron pong burial benefit na 20,000. Ito po yung sa parang mala insurance coverage po ng OWA member.